Hayaan mo na siya, ma. Once na mailuwal niya ang tagapagmana ko, wala na siyang silbi. She's just a walking incubator anyway. Ang mga salitang iyon, bawat pantig ay parang bubog na humiwa sa hangin, ay nagmula sa bibig ni Renato, ang aking asawa. Sa kabilang linya, narinig ko ang mahinang paghalakhak ni Doña Carmelita, ang aking biyenan. Siguraduhin mo lang na hindi magiging kamukha mo ang bata, Renato. Baka mahirapan tayong itago ang katotohanan. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng kusina. Isang pader lamang ang pagitan mula sa sala kung saan sila nag-uusap. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang mangkok ng bagong lutong sinigang na hipon, ang paboritong ulam niya. Ang amoy ng asim-kilig ng sampalok at ang halimuyak ng sariwang suwahe ay pumuno sa hangin. Isang alay ng pagmamahal na pinag-ipunan ko mula sa kakarampot kong allowance. Hinahaplos ko ang aking sinapupunan na may 9 na buwan na. Iniisip kung paano ko ipapakilala sa aming anak ang lasa ng pag-aarugang ito. Ngunit ang bawat salita nila ay lason na unti-unting pumapatay sa bawat mabuting alaala. Biglang bumigat ang hawak kong mangkok. Tila ba hindi na lamang ito sabaw at sahog, kundi ang bigat ng 10 taon ng pagsasama naming nauwi sa wala. Nanlamig ang aking mga daliri. Ang pamilyar na kusina, ang munting kaharian, kung saan inaalay ko ang bawat butil ng pagod at pagmamahal, ay tila naging isang dayuhang lugar. Ang dating mabangong amoy ng sinigang, ngayon ay tila nakakasulasok. Dahan-dahan akong humakbang papasok sa sala. Hindi ako sumigaw. Ang sakit ay masyadong malalim para sa isang sigaw. Ano? Ano ang sinabi ninyo? Ang tanging lumabas sa aking bibig, isang pabulong na tanong na naglalaman ng bigat ng isang gumuhong mundo. Natigilan sila. Si Renato ang unang nakabawi. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay napalitan ng inis. What are you talking about, Isaura? Nag-i-imagine ka na naman. Narinig ko. Giit ko. Nanginginig ang boses. Narinig ko ang lahat. Tumayo si Doña Carmelita. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. At ano ngayon kung naririnig mo? It's the truth. Ano ba ang silbi mo dito kundi ang magbigay ng apo sa akin? Ngunit hindi ang mga salita niya ang pumatay sa huling piraso ng aking puso. Si Renato. Lumapit siya sa akin, hindi para aluin ako, kundi para pagmasdan ako mula ulo hanggang paa, na para bang ako ay isang bagay na nakakadiri. Hinablot niya ang manipis na kwintas sa aking leeg, isang murang regalo niya noong bago pa kami ikasal, ang nag-iisang bagay na itinuturing kong kayamanan. Ito, tanong niya, itinaas ang kwintas. Lumana katulad mo. Binitiwan niya ito. Isang maliit na tunog ng pagtama sa sahig na gawa sa marmol ang narinig. Ngunit sa aking dibdib, ang tunog ay kasinlakas ng isang kulog. Ang simbolo ng aming pag-ibig, ng aking kabataan, ng aking mga pangarap, ay isa na lamang basura sa ilalim ng kanyang paa. Pulutin mo, utos ni Doña Carmelita. May ngisi sa kanyang mga labi. Diyan ka naman magaling sa pagpulot ng mga bagay na hindi na pinapahalagahan ng iba. Hindi ako gumalaw. Tinitigan ko lamang sila. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay at ang ina niyang kailanman ay hindi ako itinuring na pamilya. Walang luhang pumatak. Sa loob ng katahimikan na yon, may isang bagay sa akin ang namatay at may isang bagay na isinilang. Hindi ko pinulot ang kwintas. Tinalikuran ko sila. Iniwan ang malamig na sinigang sa mesa at ang basag na simbolo ng aming pag-ibig sa sahig. Naglakad ako papunta sa aming silid, isinara ang pinto at narinig ang mahinang pag-click ng kandado. Sa dilim, kinapa ko ang aking tiyan, ang tanging yaman na natitira sa akin, ang tanging dahilan para mabuhay. Anak, bulong ng isip ko habang ang unang patak ng luha ay dumaloy sa aking pisngi. Paano kita poprotektahan sa halimaw na sarili mong ama?
Hindi ako natulog ng gabing iyon. Ang pinto ng aming silid ay yumayanig sa bawat malakas na katok at pagmumura ni Renato, ngunit hindi ako kumibo. Ang dating kanlungan na ito, ang silid na pinuno ko ng mga pangarap, ay naging isang malamig na piitan. Bawat sulok ay may alaala niya, at bawat alaala ay isa ng sugat. Tumayo ako sa gitna ng dilim. Hindi ko binuksan ng ilaw. Sa liwanag ng buwan na sumisilip sa siwang ng kurtina, minasdan ko ang paligid. Ang mga mamahaling damit sa aparador, mga alahas na bigay niya na kailanman ay hindi ko naramdamang sa akin. Ang malambot na kama na naging saksi sa unti-unti niyang panlalamig. Wala akong naramdamang panghihinayang. Kinuha ko ang isang maliit na bag na yari sa tela, ang bag na ginagamit ko tuwing namamalengke. Hindi ko binuksan ang aparador. Sa ilalim ng kama, kinuha ko ang isang kahon. Naroon ang iilang damit pambata na ako mismo ang nagtahi mula sa mga lumang damit. Naroon ang luma at medyo punit ng kwaderno ng mga resipe ni Inay. At sa ilalim ng lahat ng yon, naroon ang isang latang pinag-ipunan ko ng mga barya at lukot-lukot na pera sa loob ng maraming taon. Ito lamang ang tunay na sa akin. Ito lamang ang dadalhin ko, isang marahang katok, halos pabulong, ang pumutol sa aking pag-iisip. Iba ito sa galit na pagkalampag ni Renato. Day ay Saura, isang pamilyar na tinig ang bumulong mula sa labas. Si Ate Lorna. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sapat lang para makapasok ang kanyang kamay. Inabutan niya ako ng isang supot ng tinapay at ilang nakatuping pera. "Mag-iingat ka, Day," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Huwag kang lilingon." May pag-aalala at awa sa kanyang mga mata, isang bagay na matagal ko nang hindi nakita sa bahay na ito. Tumango lamang ako, isang walang imik na pasasalamat. Hinintay kong tumahimik ang buong kabahayan. Mula sa sala, naririnig ko pa ang tunog ng telebisyon. Tiyak na si Doña Carmelita iyon. Dahan-dahan, lumabas ako ng silid at naglakad ng walang sapin sa paa, papunta sa kusina. Hindi na ako dumaan sa sala. Pinili ko ang bintana sa likod bahay, ang bintanang nakaharap sa maliit at napabayaang hardin. Bago ako tuluyang lumabas, nahagip ng aking paningin ang isang paso ng halaman sa tabi ng lababo. Isang gumamela na tuyot na ang mga dahon laging pinapansin ni Doña Carmelita dahil pangit daw tingnan. Kumuha ako ng baso, nilagyan ito ng tubig, at dahan-dahang idinilig sa tuyong lupa. Isang huling gawaing nagpapaalala sa akin kung sino ako. Isang tagapag-alaga, kahit sa mga bagay na itinatakwil na ng iba. Sumampa ako sa lababo at maingat na lumabas sa bintana. Ang tunog ng maliliit na bato sa aking mga paa ang unang bumati sa akin sa labas. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa aking mukha. Hindi ako lumingon. Sa bawat hakbang papalayo sa bahay na iyon, nararamdaman ko ang paggaan ng kadenang matagal nang nakapulupot sa aking kaluluwa. Nakarating ako sa sakayan at sumakay sa huling biyahe ng bus patungong Batangas. Sa bintana, pinagmasdan ko ang mga ilaw ng syudad na unti-unting lumalayo hanggang sa maging maliliit na tuldok na lamang. Kasabay ng paglayo ng mga ilaw ay ang pagkalam ng aking tiyan. Doon ko lamang naalala na hindi pa pala ako nanananghalian. Habang tumatakbo ang bus sa madilim na kalsada, ako ay nag-iisa. Yakap ang bag na naglalaman ng buong buhay ko, walang kasiguraduhan sa kung ano ang naghihintay sa akin. Isang matandang babae na katabi ko, ang marahil ay napansin ang aking pamumutla. "Miss, ayos ka lang?" Mahinang tanong niya. Hindi ako sumagot. Ngunit sa simpleng tanong na yon, sa katiting na pag-aalala mula sa isang estranghero, bumigay ang lahat ng aking pagpipigil. Isang butil ng luha ang pumatak, sinundan ng isa pa, hanggang sa ang tahimik na pag-iyak ay naging mga hikbing, hindi ko na mapigilan. Doon, sa loob ng umuugong na bus, sa gitna ng mga taong hindi ko kilala, hinayaan kong umagos ang sakit, takot,
At ang katotohanan sa mga sandaling ito, ako ay ganap na nag-iisa. Madaling araw nang ibaba ako ng bus sa terminal ng Batangas, ang bawat kalamnan sa aking katawan ay nananakit at ang gutom sa aking sikmura ay parang isang halimaw na nagwawala. Naglakad ako nang walang tiyak na patutunguhan. Ang mga paa ko na ang nagdala sa akin sa gitna ng isang palengke na unti-unti palang nagigising. Ang pinaghalong amoy ng isda, gulay at basang semento ay sumalubong sa akin. Dayuhan ng lahat sa aking paningin, sa aking pandinig, sa aking pangamoy. Sa gitna ng lahat ng yon, isang pamilyar na halimuyak ang humila sa akin. Ang matamis at malagkit na amoy ng puto-bumbong. Sinundan ko ito hanggang sa isang maliit na pwesto sa gilid ng palengke. Isang matandang babae, kulubot na ang balat sa muka at mga braso, ang abala sa pag-aasikaso ng kanyang niluluto. May talim sa kanyang mga mata, isang uri ng katatagan na hinulman ng maraming taon ng pagharap sa hamon ng buhay. Hindi siya ngumingiti, ngunit wala ring bakas ng panghuhusga sa kanyang mukha. Nilapitan ko ang kanyang pwesto. Mula sa aking bulsa, kinuha ko ang mga huling barya na natitira. Isa po, halos pabulong kong sabi. Kumuha siya ng isang mainit na puto. Nilagyan ito ng niyog at asukal at iniabot sa akin. Habang kinakain ko yon, ang unang disenteng pagkain na pumasok sa aking katawan sa loob ng halos isang araw. Naramdaman ko ang init na gumapang sa aking kalamnan. Ngunit kasabay ng init ay ang biglaang pagkahilo. Ang pagod at gutom ay sabay na nanalasa. Umiikot ang aking paningin at ang mga tunog sa paligid ay unti-unting humina. Bago pa man ako bumagsak sa semento, naramdaman ko ang isang matigas, ngunit matatag na braso na sumalo sa akin. "Ineng," sabi ng matandang babae. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may awtoridad. Dinala niya ako sa isang maliit na bangko sa likod ng kanyang tindahan. "Sandali." Umalis siya at bumalik na may dalang isang baso ng mainit na salabat. Ang anghang ng luya ay tila gumising sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Hindi siya nagtanong kung saan ako galing o kung bakit ako nag-iisa. Tinitigan lamang niya ako habang umiinom. Nang maubos ko ang salabat, doon lamang siya nagsalita. Ang pagod, pinapahinga. Sabi niya sa simpleng tono. Ang gutom, pinapakain. Ang problema, hinaharap. Hindi tinatakbuhan. Tumango lamang ako, walang lakas, para magpaliwanag. Ipinakilala niya ang sarili bilang Biring. Lola Biring. Nang makita niyang medyo bumuti na ang aking pakiramdam, sinabi niyang, "Halika, hindi ka maaaring manatili dito." Akala ko ay paaalisin na niya ako. Ngunit sa halip, inalalayan niya akong tumayo at iginiya papalayo sa palengke. At iginiya papalayo sa palengke. Tahimik kaming naglakad sa isang makipot na eskinita. Ang mga bahay ay simple lamang, yari sa kahoy, at ang iba ay pinagtagpi-tagping yero, ngunit may buhay sa bawat isa. May mga batang naghahabulan, may mga inang nag-uusap sa kanilang mga bintana, may amoy ng sinaing na kanin na lumalabas sa mga siwang, malayong malayo sa malalamig na pader na gawa sa marmol at sa nakakabinging katahimikan ng mansyon ng mga De Los Reyes. Huminto kami sa harap ng isang maliit ngunit malinis na bahay na kubo. May mga halaman sa paso na nakapaligid dito at isang maliit na upuan na yari sa kawayan sa beranda. Pumasok kami. Ang loob ay simple, ngunit ang lahat ng gamit ay nasa ayos. May amoy ng pinatuyong dahon ng pandan sa hangin. Hindi niya ako dinala sa sala. Sa halip, iginiya niya ako papunta sa likod, sa isang pintuan na nakahiwalay sa pangunahing bahay. Binuksan niya ito. Isang lumang kusina ang bumungad sa akin. Maalikabok ito at halatang matagal nang hindi nagagamit. May isang lumang kalan na gawa sa semento, ilang mga nakasabit na kaldero at isang mahabang mesa na gawa sa kahoy sa gitna. Ngunit sa kabila ng kalumaan,
Ramdam ko ang tibay ng lugar. Ramdam ko ang daan-daang kwento ng mga pagkaing niluto dito. Pinagmasdan ni Lola Biring ang aking tiyan, pagkatapos ay ang aking mga mata. Kailangan ng lakas ng isang ina, sabi niya. Itinuro niya ang buong kusina. Ito ay sa anak ko dati. Matagal na siyang wala. Isang saglit na lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit agad din itong napalitan ng katatagan. Kung marunong kang magluto, may bubong ka sa ulo mo, may pagkain ka sa mesa, iyan muna ang mahalaga. Hindi ito isang alok ng awa. Ito ay isang alok ng pagkakataon. Isang daan para muli akong tumayo sa sarili kong mga paa. Nalunok ko ang bara sa aking lalamunan. Walang salitang lumabas. Tanging isang mabagal na pagtango lamang ang naisagot ko. Kasabay ng pagbagsak ng mga luhang hindi ko na napigilan. Ngunit ang mga luhang ito ay iba. Hindi ito ang mapait na luha ng pagkatalo, kundi ang mainit na luha ng pasasalamat. Iniwan niya ako roon. Sinabi niyang may isang maliit na silid sa tabi ng kusina kung saan ako maaring magpahinga. Pumasok ako sa silid. May isang simpleng banig, isang unan, at isang manipis na kumot. Isinara ko ang pinto. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman kong ligtas ako. Umupo ako sa banig at dahan-dahang inilabas mula sa aking bag ang nag-iisang pamana sa akin ni Inay. Ang kanyang lumang kwaderno ng mga resipe. Ang mga pahina nito ay naninilaw na at malambot na sa dalas ng paggamit. Binuklat ko ito. Ang sulat kamay ni Inay, ang mga mantsa ng mantika at kung ano-anong sangkap ay tila muling bumuhay sa kanyang alaala. Tumigil ang aking mga daliri sa unang pahina. Ang paborito kong lutuin noong bata pa ako, ginataang bilo-bilo. Sa ilalim ng pangalan ng resipe, may maliit na sulat si Inay. Para sa aking isaura, ang pampatamis sa kahit anong pait ng buhay. Napahagulhol ako. Isang hagulhol ng pagluluksa para sa nakaraan, isang hagulhol ng paglaya mula sa isang bangungot, at isang hagulhol para sa isang bagong simula na nakasulat sa isang lumang pahina. Dito, sa loob ng maalikabok na kusinang ito, sa harap ng resipe ng aking ina, sisimulan kong muli ang aking buhay. Ngunit ang tanong ay nanatili sa aking isipan, isang aninong bumabalot sa maliit na liwanag ng pag-asa. Kaya ko ba? Magagawa ko ba ito ng mag-isa? Hindi ako nagsayang ng oras. Kinabukasan, bago pa man tumilaok ang mga manok, gising na ako. Ang unang sinag ng araw ay saksi sa paglilinis ko sa kusinang ipinahiram sa akin ni Lola Biring. Bawat pag-alis ko ng agiw, bawat pagpunas sa makapal na alikabok, ay tila pag-alis na rin sa mga anino ng aking nakaraan. Ang amoy ng lumang kahoy at lupa ay napalitan ng amoy ng sabon at tubig. Ito na ang aking bagong simula. Ito ang aking magiging kanlungan. Gamit ang kaunting perang bigay ni Ate Lorna at ang baryang naipon ko, maingat akong namalengke. Bawat sentimo ay kinakalkula. Pinili ko ang malagkit na bigas, ang gata mula sa unang piga, ang saging na saba na tamang-tama ang hinog, at ang kamote na kulay lila. Ang bawat sangkap ay simple, ngunit para sa akin, ang mga ito ang unang ladrilyo para sa itatayo kong bagong buhay. Nang ako ay magluto, tila bumalik ang lahat ng turo sa akin ni Inay. Ang kanyang mga kamay ang gumagabay sa akin. Bawat paghalo sa makremang gata, bawat pagbilog ng malagkit na galapong sa aking mga palad ay isang dasal. Ang matamis na halimuyak ng nilutong gata at pandan ay pumuno sa maliit na kusina. Isang pabangong kay tagal ko nang hindi na amoy. Sa mga sandaling iyon, hindi ako si Isaura, ang asawa ni Renato. Ako si Isaura, ang anak ng pinakamagaling na magluluto na kilala ko. Nang maluto na ang isang malaking kaldero ng ginataang bilo-bilo, tinulungan ako ni Lola Biring na magtayo ng isang maliit na mesa sa tapat ng kanyang pwesto.
Maghanda ka, babala niya sa akin. Ang palengke ay gubat. Maraming mababangis na hayop dito. Hindi nagtagal. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Isang babaeng nasa kalagitnaan ng edad na may mataray na kilay at matabil na dila ang lumapit. Tiningnan niya ang aking paninda mula ulo hanggang paa. Aba, sino itong bagong salta? Tanong niya. Ang boses ay matinis. Nagbebenta ka ng bilo-bilo? Naku day, ahas na ang competition dito sa ganyan. Baka langawin ka lang. Siya si Aling Sonia, ang may-ari ng katabing pwesto ng kakanin. Hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako ng pilit. Nagsimulang manlamig ang aking mga kamay. Paano kung tama siya? Lumipas ang isang oras. Maraming dumadaan. Tumitingin, ngunit walang bumibili. Ang bawat pagdaan nila ay tila isang panghuhusga. Ang bawat pag-iling ay isang sampal sa aking pag-asa. Nagsimula ng mangilid ang luha sa aking mga mata. Marahil ay isang pagkakamali ang lahat ng ito. Marahil ay hindi sapat ang aking luto. Ngunit nang malapit na akong sumuko, isang grupo ng mga kargador ang napadaan. Mga lalaking magaspang ang anyo, pawisan, at halatang pagod mula sa pagbubuhat. Huminto ang isa sa kanila, isang matandang lalaki na may malalim na mga guhit sa mukha. Magkano yan, Ineng? Tanong niya, itinuturo ang aking bilo-bilo. 15 pesos lang po, Mang. Sagot ko, nanginginig ang boses. Nag-ambagan sila mula sa kanilang mga bulsa. Bumili sila ng 5 mangkok. Pinanood ko sila habang kumakain sa isang tabi. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Hinihintay ko ang kanilang hatol. Sumubo ang matandang lalaki. Tumigil siya. Tumingin sa akin. Ineng, sabi niya, may kakaibang nangiti sa kanyang mga labi. Parang luto ng nanay ko. Ang mga salitang yon, ang simpleng papuri mula sa isang estranghero, ay mas matimbang pa sa kahit anong mamahaling alahas na natanggap ko. Sa mga sandaling iyon, hindi lang bilo-bilo ang naibenta ko. Naibenta ko ang isang piraso ng aking puso, isang alaala ng aking ina, isang patikim ng pag-asa. Nang hapong iyon, habang binibilang ko ang iilang perang papel at mga barya sa aking palad, alam kong hindi ito sapat. Halos sakto lang para ipamili ng sangkap para bukas. Ngunit habang hawak ko ang perang iyon, naramdaman ko ang bigat nito. Ito ang unang perang pinagpaguran ko para sa aming dalawa ng aking anak. Ito ay sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang isang uri ng kapangyarihan na hindi kayang bilhin ng pera. Ang tanong na lamang ay, kakayanin ko bang gawin ito muli bukas? At sa susunod na araw? At sa mga susunod pa? Lumipas ang mga linggo na naging buwan. Ang bawat araw ay isang maliit na laban. Ang aking maliit na negosyo ay nabubuhay, ngunit sa pamamagitan lamang ng walang tigil na pagsisikap. Si Aling Sonia ay naging isang tinik sa aking lalamunan. Laging may pahanap-hanap na komento o isang matalim na tingin. Ngunit ang bawat barya na aking kinikita, ang bawat papuri mula sa isang nasiyahang customer ay sapat na para itulak akong magpatuloy. Ang aking tiyan ay lumaki ng husto, isang paalala na may mas malaking laban akong kailangang paghandaan. Isang gabi, bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak sa bubong na yero ay parang isang walang tigil na pagtambol, nakakabingi at nakakakaba. Doon sa gitna ng unos sa labas, naramdaman ko ang unang matinding paghilab ng aking tiyan. Napakapit ako sa gilid ng banig. Hindi pa ito ang oras. Masyado pang maaga. Sinubukan kong huminga ng malalim, ngunit ang sumunod na paghilab ay mas malakas. Tila ba may isang bakal na kamay na pumipiga sa aking buong katawan. Binalot ako ng takot. Nag-iisa ako. Sa isang saglit naalala ko si Renato. Naalala ko ang malinis at pribadong silid sa ospital na aming pinlano, ang mga doktor na nakahanda, ang buhay na dapat sana ay para sa amin. Isang panibagong alon ng sakit ang humampas sa akin.
Binubura ang lahat ng alaala at nag-iiwan lamang ng kasalukuyan, isang kasalukuyan na puno ng kirot at pag-iisa. Sinubukan kong tumayo, ngunit ang aking mga binti ay parang halaya. Gumapang ako palabas ng silid, ang bawat paggalaw ay isang parusa. Ang tunog ng aking paghingal ay sumasabay sa walang tigil na paghagupit ng ulan sa yero. Lola, Lola Biring, ang sigaw ko, ang boses ko ay basag at mahina, halos malunod sa lakas ng bagyo. Bumukas ang pinto ng pangunahing bahay. Ang anino ni Lola Biring ay lumitaw sa dilim. May hawak na isang maliit na gasera. Ang maliit na liwanag nito ay nagbigay buhay sa pag-aalala sa kanyang mukha. Diyos ko, Ineng, hindi na siya nagtanong. Sa isang tingin, alam na niya. Walang pag-aatubili, inalalayan niya ako. Ang kanyang mga braso, bagamat payat ay matatag. Dinala niya ako pabalik sa aking silid, inihiga sa banig at kinumutan. Huminga ka, utos niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa gitna ng aking papalapit na pagkasira. Huminga ka ng malalim. Kumuha ka ng lakas sa lupa. Umalis siya saglit at bumalik na may dalang maligamgam na tubig at malilinis na basahan. Sa bawat paghilab, naroon siya sa aking tabi. Pinupunasan ng pawis sa aking noo, minamasahe ang aking likod. Hindi siya nagsasalita ng mga matatamis na salita. Sa halip, ang kanyang mga kamay, ang kanyang tahimik na presensya, ang kanyang hindi natitinag na katatagan, ang siyang naging aking lakas. Sa mga sandaling iyon, hindi ko naramdaman na nag-iisa ako. Ang mga oras ay dumaan na, parang isang panaginip na puno ng sakit. May mga sandaling gusto ko nang sumuko. May mga sandaling tinatawag ko ang pangalan ng aking ina. At may mga sandaling nakikita ko ang mukha ng aking anak sa aking isipan. At doon ako humuhugot ng lakas. Kailangan kong magpakatatag para sa kanya, para sa amin. At pagkatapos, sa kasagsagan ng pinakamatinding sakit, sa isang huling malakas na pag-iri, naramdaman ko ang isang paglaya. Sinundan ito ng katahimikan, isang saglit na katahimikan kung saan tanging ang tunog lamang ng ulan at ng aking paghahabol sa hininga ang maririnig. At sa gitna ng katahimikang yon, isang manipis, ngunit mataginting na iyak ang pumunit sa hangin. Mas malakas pa ito sa kulog, mas maliwanag pa sa kidlat. Ito ang pinakamagandang tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Kinuha ni Lola Biring ang maliit na nilalang, binalot ito ng maingat sa isang malinis na kumot at dahan-dahang inilagay sa aking mga braso. Nawala ang lahat ng sakit, nawala ang takot, nawala ang ulan. Ang tanging nakikita ko ay ang maliit na mukha, ang nakapikit na mga mata, ang mga daliring kumukuyom na para bang hawak na niya ang buong mundo. Ang aking anak. Isang malakas na puwersa ng pagmamahal, mas matindi pa sa kahit anong sakit na naramdaman ko, ang bumalot sa aking buong pagkatao. Dito, sa aking mga bisig, ay naroon ang dahilan ng lahat. Ang bawat pagtitiis, bawat luha, bawat sakripisyo, lahat ay nagkakahalaga. Lalaki, mahinang sabi ni Lola Biring, may bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. Hinaplos ko ang malambot niyang pisngi. Miguel, bulong ko. Ang pangalan mo ay Miguel. Isang pangalang malakas, isang pangalang sa amin lamang. Nang tumila ang ulan at ang umaga ay nagsimulang mamuo sa abot-tanaw, habang yakap ko si Miguel, tiningnan ko ang munting silid na naging saksi sa aming bagong simula. Tiningnan ko ang kusina sa kabila ng dingding. Hindi na lamang ito isang lugar para magluto at kumita. Ito na ang magiging pundasyon ng kinabukasan ni Miguel. Ito na ang aking magiging paraan para ipaglaban siya. Kusina ni Isa, sabi ko sa aking sarili. Hindi iyon tama. Kusina. Para kay Isa naisip ko, ngunit hindi pa rin iyon. Tumingin ako sa aking anak, ang aking inspirasyon, ang aking lakas. At doon nabuo ang pangalan. Simple, totoo,
puno ng pagmamahal at layunin. Kusina ni Isa. Dahil ang lahat ng gagawin ko sa kusinang iyon, ang lahat ng lulutuin ko, ay alay para sa bagong buhay na hawak ko ngayon. Ang pagdating ni Miguel ay nagbago sa lahat. Ang mga madaling araw ko ay naging mas maaga. Ang aking mga gabi ay naging mas mahaba. Habang naghahalo ako ng galapong o naghihiwa ng mga sangkap, si Miguel ay madalas na nakasabit sa aking likod sa isang lumang tela. Ang kanyang mainit na hininga sa aking batok ang nagsisilbing aking lakas. Ang bawat barya ay mayroon ng pangalan niya. Ang bawat patak ng pawis ay para sa kanyang kinabukasan. Ang munting tagumpay ng kusina ni Aiza ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Aling Sonia. Kapag marami ang bumibili sa akin, naririnig ko ang kanyang mga bulong sa ibang mga tindera. Aba, lumalakas yata ang benta ng dalagang ina. Madalas niyang sabihin, sapat na malakas para marinig ko. Saan kaya galing ang pinuhunan? Siguro may tinatagong sponsor. Ang mga salitang iyon ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Ang bawat tingin ng mga taong nag-uusisa ay parang isang mabigat na pasanin. Ngunit ano ang magagawa ko? Ang pakikipag-away ay hindi maglalagay ng pagkain sa aming mesa. Kaya't ibinuhos ko na lamang ang lahat ng aking sama ng loob at determinasyon sa aking pagluluto. Kung ang mga salita nila ay mapait, titiyakin kong ang aking mga kakanin ay mananatiling matamis. Kung ang kanilang mga tingin ay maasim, ang aking benta ay mananatiling malinamnam. Isang umaga, habang abala ako sa pag-aayos ng aking mga bagong lutong kutsinta na kulay kahel, isang babaeng elegante ang huminto sa tapat ng aking mesa. Nakaopisina ang kanyang suot at mayroon siyang hangin ng profesionalismo. Hindi siya katulad ng karamihan sa mga parokyano ko. Tiningnan niya ang aking mga paninda. Hindi nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat detalye. Magandang umaga po, bati ko. Sinisikap itago ang kaba sa aking boses. Maganda nga, sagot niya. Ang kanyang tingin ay napunta sa kutsinta. Sariwa ba ang pagkakagawa niyan? Opo, kaninang madaling araw ko lang po niluto. Sagot ko. Tumango siya. Pabili ng isa. Inabutan ko siya ng isang piraso. Maingat niya itong kinain. Pinanood ko ang bawat pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang puso ko ay nasa aking lalamunan. Si Aling Sonia ay nagmamasid mula sa kanyang pwesto. May mapanuyang nangiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng isang mahabang sandali, muling tumingin sa akin ang babae. Ako si Mrs. Sandoval. Pagpapakilala niya. May-ari ako ng kapihan sa kanto, dyan sa may bayan. Matagal na akong naghahanap ng magsusuplay sa akin ng kakanin na may lasang tunay, hindi yung gawa sa pabrika. Hindi ako makahinga. Gusto kong umorder sa'yo araw-araw. Pagpapatuloy niya. 2 malaking bilao ng kutsinta at puto. At kung may iba ka pang alam lutuin, handa akong subukan. Tila nabingi ako sa sinabi niya. Isang order. Isang malaking order. Isang pang-araw-araw na order. Ang ibig sabihin nito ay kasiguraduhan. Ang ibig sabihin nito ay gatas para kay Miguel. Ang ibig sabihin nito ay isang tunay na simula. Nanghihina ang mga tuhod ko habang kinukuha ko ang paunang bayad na iniabot niya. Nakita ko sa gilid ng aking mata ang pagkawala ng ngiti sa mukha ni Aling Sonia. Ang kanyang pagkainis ay halos mas matamis pa sa tagumpay na aking nararamdaman. Nang hapong iyon, pagkatapos mabili lahat ng aking paninda, umuwi ako nang may ngiti sa labi. Habang pinapatulog ko si Miguel, ang luma kong telepono, na matagal nang hindi tumutunog, ay biglang nag-ingay sa ibabaw ng mesa. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan ko itong sinagot. Hello? Day ay Saura? Isang pamilyar na boses ang bumulong mula sa kabilang linya. Isang boses mula sa nakaraang gusto ko nang kalimutan. Si Lorna to. Nanigas ako.
Ang lahat ng saya na naramdaman ko sa buong araw ay biglang naglaho na parang bula. Ate Lorna, bakit? Narinig ko ang kanyang mabigat na paghinga. Mag-iingat ka dyan, Day. Sabi niya, may halong pagmamadali at takot sa kanyang boses. Naghahanap na siya. Nagtatanong na si Sir Renato tungkol sa'yo. Naghahanap na siya. Nagtatanong na si Sir Renato tungkol sa'yo. Pagkatapos sabihin iyon ni Ate Lorna, ibinaba niya ang tawag. Ngunit ang kanyang mga salita ay nanatiling nakabitin sa hangin, parang isang makamandag na usok na pumuno sa munting silid. Biglang nanlamig ang aking mga kamay. Ang perang kinita ko kanina ay tila nawalan ng bigat at init. Ang tagumpay na aking tinikman ay naglaho, napalitan ng pamilyar na lasa ng takot. Tiningnan ko si Miguel na mahimbing na natutulog sa banig. Ang kanyang payapang mukha, ang munting pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib sa bawat hininga, siya ang aking mundo, ang aking kapayapaan. At ang kapayapaang yon ay nanganganib na muling wasakin. Bumalik ang lahat. Ang bigat ng mga titig ni Doña Carmelita, ang tunog ng mabibigat na yabag ni Renato sa pasilyo kapag siya ay galit. Ang pakiramdam na parang isang ibon sa loob ng hawla. Bawat galaw ay binabantayan, bawat salita ay sinusukat. Ang nakakabinging katahimikan tuwing kumakain kami sa hapagkainan. Ang bahay na yon ay hindi isang tahanan, kundi isang libingan ng aking mga pangarap. At ngayon, ang multo ng libingang iyon ay nagbabalik para hanapin ako. Pinatay ko ang ilaw at umupo sa dilim sa tabi ng aking anak. Bawat ugong ng sasakyan sa labas, bawat kaluskos ng dahon na dala ng hangin ay nagpapatindig sa aking mga balahibo. Hinihintay ko ang pagkatok sa pinto. Hinihintay ko ang kanyang boses. Ang takot ay isang malamig na kamay na humahaplos sa aking batok. Paano niya ako nahanap? O malapit na ba niya akong mahanap? Anong gagawin niya kapag nalaman niyang mayroon na kaming Miguel? Kukunin ba niya ang aking anak? Gagamitin ba niya si Miguel laban sa akin? Ang mga tanong ay mga ahas na pumupulupot sa aking isipan. Sinasakal ang bawat piraso ng katatagan na aking pinaghirapang buuin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, sa palengke, ang aking mga ngiti ay pilit. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Habang nag-aabot ako ng sukli, napansin ito ni Lola Biring. Ang anino ay nasa likod mo lamang kung hahayaan mong manatili ito roon. Sabi niya, habang nag-aayos kami ng paninda, hindi nakatingin sa akin. Harapin mo ang araw. Mas nakakasilaw ang liwanag kaysa sa dilim. Sinubukan kong isapuso ang kanyang mga salita. Ibinuhos ko ang aking atensyon sa paghahanda ng malaking order para sa kapihan ni Mrs. Sandoval. Ang bawat pagmasa ko sa galapong ay naging mas madiin. Ang bawat paghalo ko ay naging mas mabilis. Ang trabaho ang naging aking takbuhan. Lumipas ang ilang araw. Walang Renato na dumating. Walang tawag mula sa Maynila. Ang takot ay unti-unting humupa. Napalitan ng isang mapagbantay na katahimikan. Marahil ay isang maling alarma lang. Marahil ay tumigil na siya sa paghahanap. Sinubukan kong paniwalain ang aking sarili. Isang hapon, habang pauwi na ako mula sa palengke, pasan si Miguel sa aking likod. May napansin akong isang sasakyan na nakaparada sa di kalayuan mula sa eskinita papunta sa bahay ni Lola Biring. Isang itim at makintab na kotse. Ang uri ng sasakyan na hindi mo madalas makita sa simpleng lugar na ito. Bumilis ang tibok ng aking puso. Nagkunwari akong hindi ito napansin. Nagpatuloy ako sa paglalakad, ngunit ang aking mga mata ay nakatutok sa daan. Pabilis ng pabilis ang aking mga hakbang. Ang bigat ni Miguel sa aking likuran ay tila nagpapaalala sa akin kung ano ang nakataya. Bumukas ang pinto ng sasakyan, ngunit hindi si Renato ang lumabas. Isang babaeng nakaputing bestida, may suot na malaking itim na salamin at may pulang-pulang kolorete sa labi. Ang siyang bumaba. Mayroon siyang tindig na puno ng pagmamataas, isang tindig na napakapamilyar sa akin.
Napatigil ako sa paglalakad. Ang supot ng mga pinamili kong gulay ay nalaglag mula sa aking kamay. Ang mga kamatis at sibuyas ay gumulong sa maalikabok na lupa. Si Doña Carmelita, nakatayo siya roon, tinitingnan ako na para bang ako ay isang dumi na dumikit sa kanyang mamahaling sapatos. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata, malamig at mapanghusga, ay hindi nakatingin sa akin. Nakatitig ito sa batang mahimbing na natutulog sa aking likuran. Kaya pala, sabi niya, ang boses niya ay puno ng yelo at lason. Nagtatago ka pala rito, kasama ng bastardo mo. Ang salitang bastardo ay lumabas sa bibig ni Doña Carmelita na parang isang dura. Sa isang iglap, bumalik ako sa pagiging maliit, sa pagiging takot. Ang aking unang instinct ay ang takpan si Miguel, ang itago siya, ang tumakbo papalayo. Ang mga gulay na nagkalat sa aking paanan ay tila mga basag na piraso ng aking munting kapayapaan. Ngunit naramdaman ko ang marahang paggalaw ni Miguel sa aking likuran, isang maliit na pag-unat sa kanyang pagkakatulog. Ang munting kilos na yon ay parang isang kuryenteng gumising sa aking buong pagkatao. Hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ako ang babaeng kaya nilang tapak-tapakan. Isa na akong ina. At ang isang ina ay hindi tumatakbo. Ipinaglalaban niya ang kanyang anak. Itinuwid ko ang aking likod. Tiningnan ko si Doña Carmelita nang diretso sa kanyang mga mata. Ang takot sa aking dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas mainit, mas mabangis. Ang galit ng isang ina. Wala kayong karapatan na tawagin siyang ganyan, sabi ko. Ang boses ko ay mahinahon, ngunit matatag, walang bakas ng panginginig. Ang pangalan niya ay Miguel. Tumaas ang isang kilay ni Doña Carmelita. Marahil ay nagulat na kaya ko na siyang sagutin. At ano ang ipapakain mo sa batang yan? Ang kita mo sa pagtitinda ng kakanin sa kalsada? Tingnan mo ang sarili mo, Isaura. Mukha kang basahan. Ang anak mo ay nararapat sa isang buhay na marangal. Isang buhay de los Reyes. Ang karangalan ay wala sa apelyido, sagot ko. Nasa pagkatao at masaya kami dito. Payapa kami dito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Payapa? Huwag kang magpatawa. Alam kong naghihirap ka. Sige, magkano? Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay naging parang sa isang mangangalakal. Magkano ang kailangan mo para iwanan ang bata sa amin? Bibigyan ka namin ng sapat na pera para makapagsimula ka ng bagong buhay. Palalakihin namin siya ng tama, hindi bilang isang hamak na tagapalengke. Ang alok niya ay isang sampal na mas masakit pa sa kahit anong pisikal na pananakit. Ang tingin niya sa aking anak ay hindi bilang isang apo, kundi bilang isang bagay na maaaring bilhin, isang tropeo na kailangang bawiin para sa pangalan ng kanilang pamilya. Sa mga sandaling iyon, ang komprontasyon ay nakakuha na ng atensyon. Ang mga kapitbahay ay sumisilip sa kanilang mga bintana. Ang mga nagdaraan ay bumabagal sa paglalakad. Ang makintab na itim na kotse at ang aroganteng babae ay isang tanawing hindi pangkaraniwan sa aming simpleng komunidad. At mula sa kanyang bahay, lumabas si Lola Biring. Hindi siya nagsalita. Tumayo lamang siya sa aking tabi. Ang kanyang presensya ay parang isang pader na hindi kayang gibain. Naramdaman ni Doña Carmelita ang mga matang nakamasid. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng kumpiyansa, ay bahagyang nag-iba. Ang kapangyarihan niya ay epektibo lamang sa loob ng mga pader ng kanyang mansyon, hindi dito sa labas, kung saan siya ay isang dayuhan at kami ay napapaligiran ng mga taong nakakakilala sa amin. Pag-isipan mo ang sinabi ko, Isaura, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mahina na, ngunit puno pa rin ng pagbabanta. Ito na ang huling magandang alok na matatanggap mo. Huwag mong ipagkait sa anak mo
ang isang magandang kinabukasan dahil lang sa katigasan ng ulo mo. Sumakay siya pabalik sa kanyang kotse, isinara ang pinto ng may diin at mabilis itong umalis, nag-iwan ng alikabok sa hangin. Naiwan akong nakatayo roon, nanginginig, habang ang mga kapitbahay ay unti-unting bumalik sa kanilang mga ginagawa. Yumuko si Lola Biring at tinulungan akong pulutin ang mga nagkalat na gulay. Inabot niya sa akin ang isang kamatis na bahagyang nayupi. Ang prutas na may kaunting pasa ay mas matamis minsan, ineng, mahina niyang sabi. Tiningnan ko ang papalayong kotse, pagkatapos ay ang aking anak na nagsisimula ng gumalaw para magising. Hinigpitan ko ang hawak sa nayuping kamatis. Alam ko sa puso ko na hindi pa ito tapos. Hindi ito isang pagbisita lamang. Ito ay isang babala. Isang deklarasyon ng digmaan. At sa pagkakataong ito, handa na akong lumaban. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagbisita ni Doña Carmelita. Ang bawat araw ay lumipas na may kasamang kaba. Ngunit walang sumunod na banta. Ang itim na kotse ay hindi na muling nagpakita. Ang katahimikan ay nakakabingi, ngunit tinanggap ko ito. Ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas sa kusina ni Isa. Ang order mula sa kapihan ni Mrs. Sandoval ay naging daan para makilala ang aking mga luto. Dumami ang aking mga parokyano. Ang dating maliit na mesa sa tapat ng pwesto ni Lola Biring ay naging isang maliit na pwesto na may sarili kong karatulang ipininta ng isa sa mga kargador na una kong naging customer. Ang buong bayan ng Batangas ay abala sa paghahanda para sa taunang pista. Ang hangin ay puno ng sigla at tunog ng musikang pinapraktis. Nakakuha ako ng pinakamalaking order sa buong buhay ko, ang mag-supply ng lahat ng kakanin para sa isang buong gabi ng selebrasyon sa plaza. Ito na iyon. Ito na ang katuparan ng lahat ng aking pangarap. Ito na ang patunay na kaya kong itaguyod si Miguel ng mag-isa. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dahon ng saging para sa suman, may isang anino ang tumabon sa aking pwesto. Isang aninong matagal ko nang hindi nakikita. Ngunit kailanman ay hindi ko malilimutan. Ang tindig. Ang paraan ng pagtayo. Dahan-dahan kong itinaas ang aking tingin. Nakatayo siya roon. Si Renato. Gusot ang kanyang mamahaling polo. Bahagyang humaba ang kanyang buhok at mayroong bakas ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit ang mga matang iyon, ang mga iyon ay hindi nagbago. Puno pa rin ng parehong pagmamataas, ng parehong pakiramdam na siya ang nagmamay-ari sa mundo at ako ay isa lamang sa mga bagay na nasa loob nito. So, dito ka lang pala naglalaro ng bahay-bahayan, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Tiningnan niya ang aking maliit na pwesto, ang aking mga kamay na may bahid ng gata, at ang suot kong simpleng duster. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bumigat ang aking paghinga. Ang mga kamay ko na kanina ay abala, ay biglang nanigas. Anong ginagawa mo dito, Renato? Tanong ko. Sinisikap na panatilihing matatag ang aking boses. Hinanap kita, syempre. Sagot niya, na para bang iyon ang pinaka-natural na bagay sa mundo. Sinabi sa akin ni Mama na nagtatago ka sa isang probinsyang walang pangalan. At mukhang nag-e-enjoy ka naman. Ang kanyang tingin ay dumapo kay Miguel na naglalaro sa isang tabi. Hawak ang isang maliit na laruang gawa sa kahoy. Hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon ng isang ama. Tiningnan lamang niya si Miguel na parang isang ebidensya. Isang bagay na nagpapatunay sa aking pagkakasala. Umalis ka na, sabi ko. Ang bawat salita ay may bigat. Tumawa siya. Isang tawang walang saya. Umalis? Isaura, Isaura. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Lahat ng ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Sakop ang aking maliit na negosyo. Ay dahil sa akin. Dala mo ang apelyido ko. Ang De Los Reyes.
Iyan ang nagbigay sa'yo ng swerte. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Ang kanyang pagiging makasarili ay walang hangganan. Nabalitaan kong malakas ang negosyo mo. Pagpapatuloy niya, lumalapit ng isang hakbang. At bilang asawa mo, sa tingin ko naman ay may karapatan ako sa isang bahagi ng kita, hindi ba? Para sa lahat ng paghihirap na dinulot mo sa akin. Doon na napuno ang salop. Ang galit na matagal kong kinimkim ay sumabog. Wala kang karapatan sa kahit anong bagay dito. Sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa gitna ng palengke. Napatingin ang ilang mga tao. Bawat sentimo na kinita ko ay galing sa pawis at dugo ko. Bawat piraso ng kakanin dito ay gawa ng mga kamay na ito. Mga kamay na sinaktan mo. Umalis ka bago pa kita maipakaladkad sa mga tanod. Nagbago ang ekspresyon sa kanyang muka. Ang pagiging kampante ay napalitan ng maitim na galit. Ang tunay na Renato ay lumabas. Akala mo kung sino ka na? Banta niya, ang kanyang boses ay naging isang masamang bulong. Akala mo dahil may nagkakagusto sa luto mo, matapang ka na? Tingnan natin. Tingnan natin sa araw ng pista. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng gulo. Ipapakita ko sa buong bayang ito kung sino ka talaga. Isang mang-aagaw, isang taksil, isang babaeng walang utang na loob. Tumalikod siya at naglakad papalayo, nag-iwan ng isang nakakalasong katahimikan. Naiwan akong nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Hawak ko ang isang kutsaron na yari sa kahoy. Ang pagkakahawak ko ay napakahigpit na namuti ang aking mga buko. Ang pinakamalaking tagumpay ko ay nalalapit na at siya, ang halimaw mula sa aking nakaraan, ay nagbabalik para sirain ang lahat. Ang plaza ay isang dagat ng kulay at liwanag. Ang mga banderitas na may iba't ibang kulay ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang masayang tunog ng musika mula sa isang banda at ang halakhak ng mga bata ay naghahalo sa amoy ng iniihaw na mais at ng matamis na kalamay mula sa aking pwesto. Ang kusina ni isa ay dinudumog ng mga tao. Ang aking mga palad ay abala sa pag-aabot ng mga suman at sapin-sapin. Ngunit ang aking puso ay puno ng kagalakan. Si Miguel ay ligtas na naglalaro sa isang sulok, binabantayan ni Lola Biring. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong bahagi ako ng isang komunidad. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong nanalo ako. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na salamin. Isang malakas na boses ang pumunit sa masayang kapaligiran. Ayan pala ang magaling kong asawa. Napatigil ang lahat. Ang musika ay tila humina. Ang mga tawanan ay namatay. Isang daan ang nabuo sa gitna ng mga tao. At sa dulo ng daang iyon, nakatayo si Renato. Halatang nakainom, gusot ang damit, at may mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi. Nagpapakasaya ka pala dito, sabi niya, dahan-dahang lumalapit. Bawat hakbang niya ay parang isang dagok sa aking dibdib. Nagpapakasaya ka habang ako, ang asawa mo, ay nagdurusa sa Maynila dahil sa pag-abandona mo. Ang akusasyon ay isang lason na mabilis na kumalat sa hangin. Naramdaman ko ang mga matang bumabaling sa akin. Puno ng tanong, puno ng paghuhusga. Umalis ka dito, Renato. Sabi ko, ang boses ko ay halos hindi lumabas. Umalis? Tumawa siya ng malakas. Bakit ako aalis? Ipinapakilala lang kita sa mga bago mong kaibigan. Alam niyo ba? Sigaw niya sa mga tao, na ang babaeng ito ay iniwan ako para sa ibang lalaki, isang taksil. At ang batang iyan, itinuro niya si Miguel. Sino ang nakakaalam kung kaninong dugo ang nananalaytay dyan? Ang huling pangungusap ay isang punyal na tumusok ng diretso sa aking puso. Bago pa ako makasagot, sa isang kilos na puno ng galit, itinulak niya ang mesang kinalalagyan ng aking mga paninda. Ang mesa ay bumagsak nang may malakas na kalabog.
Ang mga makukulay na sapin-sapin, ang malalagkit na suma, tuman ang matatamis na kutsinta. Ang lahat ng aking pinagpaguran ay nagkalat sa maalikabok na lupa, nayurakan at nawalan ng halaga. Napatakip ako sa aking bibig. Ang mga luha ay nagbabadya ng bumagsak. Ito na, ang bangungot ay nagbalik. Ngunit bago pa man ako matuluyang gumuho, isang boses ang sumigaw mula sa gilid. Sinungaling! Lahat kami ay napalingon. Nakatayo roon si Aling Sonia, ang babaeng dati kong kalaban. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang baywang. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang salita palaban kay Isa. At ako ang makakalaban mo. Sigaw niya. Kami rito ang saksi. Nakita namin kung paano niya pinalaki ang anak niya ng mag-isa. Nakita namin ang bawat patak ng pawis niya. Ikaw ang taksil. Hindi siya. Parang isang bato na inihagis sa tahimik na tubig. Ang mga salita ni Aling Sonia ay lumikha ng mga alon. Ang mga bulungan ng suporta ay nagsimulang marinig mula sa mga tao. Lumapit si Lola Biring. Hindi nagsasalita. Ngunit tumayo sa pagitan ko at ni Renato. Isang hindi matinag na harang. Nawalan ng kulay si Renato. Hindi niya inaasahan ang pagtutol. Akala niya, tulad ng dati, lahat ay maniniwala sa kanya at ako ay iiyak lamang sa isang sulok. Mga tsismosa, hindi niyo alam ang buong kwento. Ganti niya. Ngunit ang kanyang boses ay may bahid na ng pag-aalinlangan. Gusto niyo ng kwento? Isang bagong tinig ang sumabat. Nanginginig ngunit malinaw. Mula sa likod ng mga tao, lumitaw ang isang babaeng hindi nila inaasahan. Si Ate Lorna. Mukha siyang pagod mula sa biyahe. Ngunit ang kanyang mga mata ay determinado. Ako, alam ko ang buong kwento. Itinaas niya ang kanyang telepono. Sa screen, isang larawan ang nakalitaw. Isang larawan ng aking braso. Ilang buwan na ang nakalipas. Isang larawang puno ng maiitim at lilang mga pasa. Ito, sabi ni Ate Lorna, ang kanyang boses ay lumalakas sa bawat salita. Ang kwento, ito ang dahilan kung bakit siya umalis. Ito ang ginagawa ng nagdurusang asawa kapag walang nakakakita. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Ang bawat mata ay napako kay Renato. Hindi na may pagtatanong, kundi may pandidiri at galit. Wala na siyang masabi. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang pagmamataas ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Nahuli. Nabisto. Sa harap ng lahat. Ang komunidad na minamaliit niya ay ang siyang naging hukom niya. Walang sumigaw. Walang nanakit. Ngunit ang kanilang tahimik na paghuhusga, ang kanilang nag-aapoy na mga mata, ay mas masakit pa sa kahit anong suntok. Dahan-dahan siyang umatras, napapaligiran hindi ng mga kamao, kundi ng kahihiyan. At sa huli, tumalikod siya at tumakbo papalayo. Hinahabol ng kahihiyang siya mismo ang lumikha. Nang tumakbo papalayo si Renato, ang iniwan niya ay isang nakabibinging katahimikan. Ang masayang musika ng pista ay hindi na bumalik. Ang hangin ay puno ng mga hindi sinasambit na salita. Nakatayo ako sa gitna ng aking winasak na pwesto. Ang mga makukulay na kakanin ay isa ng mantsa sa lupa, parang isang basag na pangarap. Ang kahihiyan ay isang lason na mas mabilis kumalat kaysa apoy at hinintay ko ang panunuya, ang mga bulungan. Ngunit wala akong narinig. Sa halip, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Si Mrs. Sandoval. Huwag kang mag-alala, Isa. Sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng simpatiya. Kami ang bahala dito. At parang isang senyales, ang komunidad na nanahimik kanina ay kumilos. Ang mga taong dati ay mga customer lamang ay naging mga kaibigan. Ang isa ay nagsimulang pulutin ang mga natumbang upuan. Ang isa pa ay tinulungan akong ayusin ang mga natirang paninda. Maraming nag-abot ng bayad para sa mga nasirang kakanin. Sinasabing, okay lang yan, Day.
Bayad na. Lumapit si Aling Sonia, hindi na may mataray na kilay, kundi may dalang isang mangkok na umuusok. Inabot niya ito sa akin. Mainit na arroz caldo. Para sa inyo ni Miguel, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mahinahon na ngayon. Pasensya na sa lahat. Tinanggap ko ang mangkok at sa pagitan ng init nito, naramdaman ko ang isang bagay na mas mainit pa, ang pagtanggap, ang pagkakaisa. Salamat Aling Sonia, ang tanging nasabi ko. Nang gabing iyon, matapos ang lahat, tahimik kaming naupo sa labas ng bahay ni Lola Biring. Ako, si Lola, at si Ate Lorna na nagpaiwan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang aming mga puso ay payapa. Paano? Paano mo nalaman? Tanong ko kay Ate Lorna. Tinawagan ako ni Lola Biring kahapon. Sagot niya. Sinabi niyang bumalik si Sir Renato. Alam kong gagawa siya ng gulo, kaya umalis ako agad sa mansyon. Dala ko ang huling sahod ko at ang telepono ko. Ito na ang pagkakataon kong gawin ang tama. Nagpaalam si Ate Lorna bago sumikat ang araw. Bago siya umalis, may huli siyang sinabi. Tumawag ang driver ni Sir Renato sa akin kanina. Nahuli raw siya ng mga pulis sa bayan dahil sa public disturbance at si Doña Carmelita, inatake sa puso nang mabalitaan ang nangyari. Hindi malubha, sabi ng doktor. Pero mag-isa lang siya ngayon sa mansyon. Lahat ng katulong umalis na. Ang balita ay hindi nagdulot sa akin ng saya, kundi isang malalim na pakiramdam ng pagtatapos. Ang karma sa sarili nitong paraan ay gumalaw. Nang kami na lang ni Lola Biring ang natira, habang pinagmamasdan namin ang pagputok ng araw sa silangan, nagsalita siya. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo noong kabataan ko. Mahina niyang sabi. Lahat tayo ay may mga halimaw na kailangang talunin. Ang pagkakaiba lang, tinatalo mo ang sayo ngayon. Kinahapunan, habang pinapatulog ko si Miguel, biglang nag-ingay ang telepono ko. Isang numero na hindi pamilyar. Sinagot ko ito ng may pag-aalinlangan. Hello, is this Ms. Isaura na Navarro? Tanong ng isang profesional na boses. Ako si Attorney De Guzman. Inirekomenda ka sa akin ni Mrs. Sandoval. Nabalitaan ko ang nangyari sa plaza. Oo po, sagot ko. Nasa kustodya ngayon si Mr. Delos Reyes, paliwanag ng abogado. At dahil sa testimonya ng dati ninyong kasambahay na si Lorna at ang ebidensya na hawak niya, mayroon kang napakalakas na kaso para sa physical and emotional abuse. Nasa iyo ang desisyon, Miss Navarro. Kung gusto mong ituloy, nasa likod mo kami. Pagkababa ko ng telepono, niyakap ko si Miguel. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa maliwanag na sikat ng araw, ang bigat na matagal ko nang pinapasan ay unti-unting nawawala. Nasa akin na ang kapangyarihan. Nasa akin na ang pagpili. Hindi na ako ang biktima na nagtatago sa dilim. Ako na ang liwanag pagkatapos ng unos. Ang plaza ay unti-unting huminahon, ngunit ang diwa ng pagkakaisa ay nanatili. Ang bawat tulong na iniabot, bawat ngiti ng simpatiya ay parang isang sinulid na humahabi sa nasira kong pagkatao. Hindi na ako si Yeye Saura na nag-iisa. Ako ay si Isa ng Batangas at dito, meron akong pamilya. Nang matapos ang lahat, bumalik kami sa bahay ni Lola Biring. Naupo kami sa beranda, pinapanood ang mga huling bituin ng gabi na unti-unting naglalaho sa paparating na umaga. Si Miguel ay mahimbing nang natutulog sa aking kandungan. Ang kanyang munting dibdib ay payapang tumataas at bumababa. Ang bigat niya sa aking mga braso ay isang kaaya-ayang paalala ng aking lakas. Ang desisyon, biglang sabi ni Lola Biring, hindi nakatingin sa akin kundi sa malayong abot tanaw, ay hindi laging tungkol sa paghihiganti, Ineng. Minsan, ito ay tungkol sa pagpili ng kapayapaan. Hindi ako sumagot. Ngunit ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Inisip ko ang tawag ni Attorney De Guzman. Inisip ko ang kapangyarihang hawak ko ngayon.
Ang kapangyarihang isakdal si Renato, ang ilagay siya sa kulungan, ang tiyaking magbabayad siya sa bawat pasa, sa bawat luhang pumatak. Isang bahagi sa akin ay nauuhaw sa hustisyang yon. Ang bahaging nasaktan, ang bahaging niyurakan. Ngunit inisip ko rin si Doña Carmelita. Nag-iisa sa kanyang malaking mansyon, pinaglilingkuran hindi ng mga katulong, kundi ng kanyang sariling pagsisisi. Inisip ko si Renato. Tumatakbo hindi mula sa pulis, kundi mula sa kanyang sariling kahihiyan. Sila ay mga bilangguna, nakakulong sa seldang sila mismo ang gumawa. Gumising si Miguel. Kinusot niya ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Mayroon siyang hawak sa kanyang maliit na kamay. Dahan-dahan niyang inabot ito sa akin. Isang maliit na bulaklak ng gumamela. Marahil ay napulot niya sa hardin kanina. Pipis ito at medyo lanta. Ngunit sa aking mga mata, ito ang pinakamagandang bulaklak sa buong mundo. I love you, Mama. Bulong niya. Ang kanyang mga salita ay mas matamis pa sa kahit anong kakanin na aking niluto. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Ang galit, ang pagnanais na maningil, ay unti-unting natunaw, napalitan ng isang napakalawak na pagmamahal para sa batang ito. Ang paghihiganti ay isang kadena na magtatali sa akin sa nakaraan. Sa kanila, ang kapatawaran ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin. Para sa amin ni Miguel, ito ang huling hakbang para tuluyan na akong makalaya. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang numero ni Attorney De Guzman. Attorney, sabi ko, ang aking boses ay kalmado at puno ng katiyakan. Nagdesisyon na po ako. Mayroong isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Ano po iyon, Miss Navarro? Hindi ko na po itutuloy ang kaso, sabi ko. Narinig ko ang bahagyang pagkagulat sa kanyang paghinga. Pero meron po akong isang kondisyon. Gusto ko ng legal na kasulatan. Isang kasunduan na isusuko niya ang lahat ng kanyang karapatan bilang ama kay Miguel. Hindi niya kami lalapitan. Hindi niya kami guguluhin. Kapalit ng kanyang pirma, hindi ko isasampa ang kaso. Sigurado ka ba dyan? Tanong ng abogado. Ito ay isang malaking bagay. Opo, sagot ko. Habang hinahaplos ang buhok ng aking anak, ito po ang hustisya para sa amin. Hindi ang paghihiganti, kundi ang kapayapaan, ang kalayaan. Nang ibaba ko ang telepono, isang malalim na paghinga ang kumawala mula sa aking dibdib. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa aking balikat ay tuluyan ng naglaho. Hindi ko sila pinalaya. Pinalaya ko ang aking sarili. Tumingin ako kay Lola Biring. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya, naintindihan niya. Tumayo ako. Karga si Miguel at naglakad papasok sa kusina. Ang amoy ng pandan at gata ay sumalubong sa akin. Ang aking munting kaharian, ang aking kanlungan, ang aking tagumpay. Ang araw ay sumisikat na, ang mga gintong sinag nito ay dumadampi sa sahig ng kusina. Ang unos ay tapos na. At sa liwanag ng bagong umaga, alam ko sa aking puso na hindi na ako muling matatakot sa dilim. Ang kinabukasan ay hindi na isang nakakatakot na tanong, kundi isang blangkong pahina na handa ko ng sulatan ng sarili naming kwento. Isang kwento ng pag-asa, pagbangon, at ng matamis na lasa ng kalayaan. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ang mga butong itinanim sa gitna ng unos ay namulaklak. Ang kusina ni Isa ay hindi na lamang isang maliit na pwesto sa palengke. Isa na itong maliit, ngunit kilalang kainan sa sentro ng bayan na may mga mesang yari sa kawayan at mga dingding na pinalamutian ng mga tuyong bulaklak. Ang amoy ng sariwang luto ay humahalo sa halakhak ng mga siyahang customer. Ang dating babaeng nagtatago sa anino ay isa ng negosyanteng iginagalang, kilala hindi dahil sa kanyang nakaraan,
kundi dahil sa sarap ng kanyang mga putahe at sa init ng kanyang pagtanggap. Sa likod ng kainan ay may isang munting hardin. Ito ang aking paraiso. Dito, kasama ng aking 6 na taong gulang na si Miguel, dinidiligan namin ang mga halaman ng kamatis, silili at pandan. Ang mga kamay na dati ay puno ng kalyo sa paglalabada, para sa iba ay ngayoy puno ng lupa, isang lupang nagbibigay buhay. Paminsan-minsan, naaalala ko pa rin sila. May nakapagbalita sa akin noon. Si Renato, matapos makulong ng ilang buwan dahil sa iskandalo, ay pinalaya. Ngunit ang pangalang De Los Reyes na dati niyang ipinagmamalaki ay naging isang sumpa. Walang kumuha sa kanya sa trabaho. Walang tumanggap sa kanya sa alta sosyedad. Ang huling balita ko, siya ay isang anino na lamang, palipat-lipat ng lugar, isang lalaking nawalan hindi lang ng yaman, kundi ng sarili. Si Doña Carmelita naman ay nanatili sa kanyang malaking mansyon, isang reyna na walang kaharian. Sabi ni Ate Lorna na paminsan-minsan pa ring dumadalaw dahil sa utang na loob. Bihira na raw itong magsalita. Napapaligiran ng luho, ngunit namumuhay sa isang disyerto ng kalungkutan. Nahanap ko na ba ang kapayapaan? Oo, ang bawat halakhak ni Miguel, ang bawat usbong ng bagong halaman sa aking hardin, ang bawat pasasalamat mula sa isang customer. Ang mga ito, ang aking kapayapaan. Ang nakaraan ay hindi ko na tinatakbuhan. Isa na lamang itong lumang kabanata sa isang aklat na matagal ko nang naisara. Pinatawad ko na ba sila? Ang sagot ay mas simple pa roon. Hindi na sila mahalaga. Hindi ko sila kinamumuhian, ngunit hindi ko rin sila pinatawad. Sila ay mga estranghero na lamang sa aking alaala. Ang paglimot sa kanila, ang pagtanggal sa kanila ng kapangyarihang saktan ako, iyon ang aking tunay na paglaya. Isang hapon, habang nagdidilig kami ni Miguel, isang turista na kumakain sa aking restaurant ang lumapit. Namamangha siya sa aming munting hardin. Ang ganda rito, sabi niya. Everything feels so alive. Ano po ang sikreto ng tagumpay ninyo? Napangiti ako. Tiningnan ko si Miguel na masayang naglalaro sa lupa. Tiningnan ko ang aking munting kainan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang sikreto, sagot ko, ang aking boses ay puno ng init at katiyakan, ay ang paghahanap ng sangkap na bubuhay sa sarili mong kaluluwa, hindi sa panlasa ng iba.